Magandang araw sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Ito naman pong pag-usapan natin ngayon. Okay, so Robin at Amy Marcos, mga konsentidor ng SMNI. Ha? Kasi naman po, hindi ba tagbanta po nung nakarang taon si Robin Padilla nakapag-resume ng Kongreso? Ibig sabihin, pag may pasok na, ay magsusulong siya ng isang resolution na magkukondena. So it's like an institutionalized condemnation against NTC. Doon po kasi sa suspension na iginawad, it's a preventive suspension, not yet a penalty, laban po sa SMNI. Which is a normal process. Na kapag ka merong iniimbestigahan, then meron pong preventive suspension. Maging sa private sector, meron po niyan. So ano ba ang bago rito? 'Di ba? Na parang first timer lamang na nakarinig nito. Hmm. At ang masakit po rito, ito ho pa lang si Senator Robin Padilla, ang Senate Committee Chairperson ng Public Information and Mass Media. Therefore, dapat po siya po ay tatayong neutral sa usapin ng SMNI. Bakit kanyo? Siya ang chairperson. Ano man ang kahinatnan ng ginagawa ng Kongreso, ang ginawang aksyon ng MTRCB, ang ginawang aksyon ng NTC, dapat po siya tahimik lang nakaabang. Bakit? Kasi wala pa sa kanilang sala. Hindi pa po nagkakaroon ng resolution ang committee doon sa Kongreso na nag-iimbestiga. 'Di ba? So kung ano yung kalabasan nito at gawin ng kanilang technical working group, then dadalhin niya sa plenaryo, una pagbobotohan muna ng committee ang kanilang ah, resolution, yung resulta nito, then dadalhin ito sa plenaryo at pag inaprubahan ng plenaryo, papasok po ito sa Senado at mare-refer sa kanyang committee. Then that is the only time na aksyonan niya ito, but he must remain neutral. 'Di ba? Hindi yung nagiging abogado, nagiging konsentidor ng SMNI. Alam niyo yung ginagawa niyang pagkukonsinte, ito po yung nagpapakita lamang na inaalis niya na agad yung possibility ha, na posible naman kaya na meron talagang mga paglabag na nagawa ang SMNI. Kaya nga dumadaan pa sa committee investigation eh. Kailangan gawin ito ng Committee on Legislative Franchise sapagkat sila po ang responsable na magbigay ng prangkisa, 'di ba? At ginawa nila 'to at responsibilidad rin naman nila na siguraduhin kasi required po itong SMNI at iba't ibang mga media companies or entities na mag-submit ng report sa kanila. Oh. 'Di ba't na-establish ang katotohanan na 'yan during the first two hearings? Oh. So ibig sabihin, may connection talaga ang Legislative Franchise Committee. And then hiniling po doon at naaprubahan din ng Kongreso na suspindihin muna, hinimok ang NTC. And which ang NTC sa mga hearing po palagi silang present. Kung meron silang gustong itanong, tinatanong na ng mga kongresista. Paisahan na lang. Siyempre, alam nga naman na hindi pa sila magpasa ng itatanong nila. Ang nag-iimbestiga diyan ng mga kongresista. Sabi nga, kung meron sanang gustong hingiin si Ka Eric doon, hindi siya ang magre-raise ng motion or manifestation. Lalapit siya sa isang kongresista na miyembro para ito ang mag-raise, para ito ang mag-manifest on his behalf. So, ganun din ang NTC. Hindi po sila nakipagbakbakan because they know the process. 'Di ba? Kaya nung hinihimok sila, so meron ng formal na communication, inaksyonan nila. Binigyan nila ito ng 30 days preventive suspension, kaya nga at the same time, pinapa-attend nila noong January 4 para magpaliwanag. And now here comes Robin Padilla. Anong sabi nito ng ating, hindi pala, ng inyong magiting na senador? Sabi po rito, January 9, and Robin, NTC's 30-day suspension on SMNI baseless and damaging. Oh, para sa kalinawan, dito tayo sa Tagalog version. Sabi diyan, eh,
wala daw pong basihan. It's a baseless accusation and damaging pa daw. So ito yung pagsasalarawan ni Robin Padilla sa 30-day suspension order ng NTC sa SMNI. Ngayon, naghain po siya ng resolution number 895 na kung saan nagpahayag siya ng pagsuporta. Dapat neutral. Walang resolution 895. Di ba? Kasi dadating pa sa kanya, there's a possibility. Umakyat ng Senado yan. Oh. So ano pa nga asahan dito ng na na pagiging neutral ng committee ni Robin Padilla? Wala na because ang chairman mismo nagpakita na ng bias dito po sa SMNI. Dapat po impartial siya. Sabi rito, the baseless issuance of a 30-day suspension order is a transgression of SMNI's right to due process. Meron nga due process 'di ba? Preventive suspension, and at the same time mag-hearing tayo. NTC is a quasi-judicial body. Ibig sabihin po, parang korte. Nakakapagdinig sila, nakakapag-hearing, at nakakapag-desisyon sila. And that decision is still appealable. Pero meron silang mandato na katulad ng sa isang korte. Kaya nga parang korte ang tawag po, quasi-judicial. Now, sabi rito, ah iginiit ni Padilla na malaki ang papel ng SMNI sa pagtulong sa anti-terrorism campaign ng pamahalaan. Malaki rin naman po ang kinikita nila sa ganitong narrative. Bakit? Meron bang tao ang SMNI na bumababa doon at nakikipag-usap doon sa mga NPA? Wala. Coverage nila kapag ka oras na po ng may mga nagsisuko. Tapos yung ngangaw-ngaw na ngangaw-ngaw laban po dun sa mga NPA. Wala namang problema ron. Ako, okay sa akin yun. I agree. I totally agree. Dapat nga po lahat ng istasyon sa buong bansa natin, ini-airy po ang mga narratives against the CPP, NPA, and other insurgents. 'Di ba? If they can red tag them, which is this is a correct tagging lang naman, hangga't walang batas na nagbabawal ng correct tagging, then dapat silang lahat ina-identify nila kung sino itong mga tao na to. Sino yung mga sangkot na kasangkot o mga uh, fronts nito maging yung nandiyan na tatlo sa Kongreso. Dapat lahat ng istasyon ng media natin ganun ang ginagawa. Hmm. Diba? Hindi po ito tama na ito ay isumbat ni Robin Padilla na may ginagawa naman silang kapaki-pakinabang at tama, and therefore itong maling ginagawa nila, yung pagpi-fake news, hindi po ito dapat na maging basihan para hindi kastiguhin ang SMNI. 'Di ba? Akala ko ba ang republikang ito ay rules-based? Bakit Senator Robin Padilla? Ang dating is parang Duterte justice system. Ang style, palakasan. 'Di ba? Pwedeng mapakiusapan. Pwedeng gumapang. So ngayon, ang tanong ko nga, paano kapag dumating na sa komite ni Robin Padilla, ano na ang gagawin niya? As a chairperson, pag naghihiring kayo, dapat neutral ka. Kumbaga, ikaw lang yung namamagitan sa opposing parties. 'Di ba? Hindi yung ikaw mismo yung magiging prosecutor doon sa mga nag-o-oppose sa SMNI at ikaw ay umaakto bilang isang abogado ng SMNI. Most likely, ganun ang mangyayari dito. So Robin Padilla ang magiging abogado ng SMNI sa kanyang sariling komite na parang magiging kangaroo court. 'Di ba? Hmm. Ito pa sabi dito, dagdag niya, nakatanggap na ang network ng mga gantimpala at pagkilala. Ano naman ngayon? Hindi pa rin yan basihan para konsintihin. Ani Padilla na tagapangulo ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang suspension order ng NTC ay kasunod ng pagdinig ng Kamara na di umano'y fake news peddling ng SMNI. Ay sabi, ngunit ipinunto niya na hindi isinaad ng show cause ang suspension order ng NTC kung bakit kailangang suspindihin ang SMNI. Sinaad doon kung bakit.
At kung bakit kailangan ang suspension para mapigilan ang serious and irreparable damage or inconvenience sa publiko. 'Di ba? Eto pala kamakailan lang masaklap yung inabot, 'di ba? Oh, yung kanilang petisyon, humihingi sila ng certiorari, humihingi sila ng TRO which is invalid naman ang TRO dahil nailatag na ang suspension so wala nang pipigilin, 'di ba? Anong ginawa? Shinortcut. Bakit shinortcut? Para po meron silang masasabi na bayaran ang ating Court of Appeals. Nabayaran ni Lisa Smags. 'Di ba? Lisa lagi ang kanilang target eh. Okay, sabi rito, dagdag pa ni Padilla, ipinunto rin ni Justice Marvick Leonen na sa kanyang separate concurring opinion sa kaso ng ABS-CBN versus NTC noong 2020 na ang due process ay tiniyak ng saligang batas and extends to administrative proceedings. That is correct. Kaya kasi sinasabi ko na meron naman. It is normal to impose a preventive suspension. Ang ikli pa nga niyan, 30 days lang. Ito nga taga NIA, 'di ba? Si Antiporda na dating taga USEC ng DENR. Anong ginawa sa kanya? 6 months ang kanyang preventive suspension. Oh. Ano 'yun? 180 days. Hmm. Tapos, sabi rito, aniya, ang Korte Suprema naman ay naglabas ng ruling noong December 2008 sa Montoya, Varilla, na bagamat hindi gaanong mahigpit ang procedural rules sa administrative proceedings, ang administrative proceedings ay hindi exempted sa basic and fundamental procedural principles such as the right to due process in investigations and hearing. Dahil dito ang resolution ni Padilla ay naglalayong magpahayag ng suporta sa SMNI at pagkundina sa NTC. My God, kukundinahin mo ang kapwa mo, 'di ba? Taga-gobyerno. NPA lang po ang gagawa niyan. Anti-government lang po ang magkukundina ng isang bahagi o ng buong gobyerno. Sus Mariosep. Yan sabi niya, sa pagpataw nito ng 30-day suspension laban sa SMNI na walang due process. Oh my God. Alam mo, bobo lang yung mga senador na pipirma dyan sa resolution na yan. Dahil ito po ay maliwanag na one-sided at pagpapakita lamang na walang hustisya dito po kay Robin Padilla sa usapin ng SMNI sapagkat automatic na ang kanyang pagpanig dito. Ay, nako Robin Padilla. I don't know kung paano ka naging papaanong nakumbinsi yung mga kababayan natin. Tingnan niyo 'to, Ay, okay, hindi pala yan kasali. Alright, so